Kaan ang puso at damdamin ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay. Kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan, gaano man kadalas na kita'y talikuran at saktan. Pagpapatawad ay akat, lagi mong lakat, kailan pa man. Ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Tunay na gabay, magpakailanman ang Diyos na buhay na sa atin naghahandog at nag-aalay sa bawat araw. Amen po ba? Mawala man tayo minsan, ano po, maligaw, malumbak, ang Diyos hindi tayo iwan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po, ang sunod po ay ang awit naman namin ni Ate Pilar para po sa inyong lahat. Open our eyes, Lord. Kasi po pag medyo matagal nang hindi naawit, ano po, si tatay medyo nakakalimutan na. Pero magkagayon man ang Diyos, patuloy na ginagabayan siya. Amen po ba? Mawala-malawan diretso pa rin po sapagkat ang Diyos ang siyang pinaglilingkuran. Amen po ba? Nainip na po ba kayo? Nako po, ilang araw na lang po. Ano po? Congratulations po sa lahat ng nagra-run ng gawain na ito. Natunay nga po ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa. Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing that all
is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest thing in all my life is loving you. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch me and say that we love Him. Open our ears, Lord. We want to listen. Open our ears, Lord, to want to hear Jesus. Open our eyes, Lord. We want to feel Jesus. Open our hearts, Lord. We want to feel Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our arms, Lord. We want to feel Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. The Spirit of the Lord is upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing in all my life is serving you. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Marami pong salamat. Tunay nga po, napakasarap paglingkuran ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat pag naglingkod ka sa Kanya, ang lahat po ay susunod ng ibibigay sa iyo. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Marami pong salamat.
Salamat po mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang isang kapatid natin na nagmula pa sa Baguio upang habang narito siya ay mapuspos siya ng husto upang pagbalik niya sa dakong kung saan siya nakatira ay marami siyang baon. Tinatawagan ko po si kapatid na Rick kung paano nga ba nabuksan kung paano nabuksan ang kanyang pananampalataya sa dakong ito at paano niya mapapanatili ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang magandang maga po sa tanghaling ito. Nagtago na ako dun, nakita pa ako. Talagang si Lord, nakikita ka kung nasaan ka. Dahil sabi ko nga po, parang wala naman akong maisip dun sa tema na parang magaan naman ang pakiramdam ko, pero parang hindi ka makapag-isip. Pero sabi nga, si Lord nang bahala sa iyo. Kung paano ako nabuksan, nung araw po kasi, alam kong may Diyos, pero hindi ganun kalalim. Hindi ganun kasidhi yung kung paano mo siyang gustong paglingkuran. Pero nung makilala ko siya, sabi ko nga po sa inyo, tumatakas pa ako sa amin, makarating lang dito. Siguro po hindi parang tumakas ka lang sa Baliwag. Ako po tumatakas sa Baguio. Pag hinahanap ako, sabi ko, sa Baliwag na ako. Kaya sabi ko nga ganon mo kasi dihing paglingkuran ng Diyos. Hindi mo iniisip yung kung magkano gagasusin mo. Hindi mo iniisip yung hirap na magmaneho ka ng Baguio to Baliwag. At hindi ako dumidiretso sa amin. Dito ako dumidiretso. Dahil namimiss ko si Lord. Di ba? Ganon mo magiging kasidhi ang paglilingkod pag nabuksan ka na. Sa totoo po, kagabi lang mag-uusap kami ng asawa ko. Naiinggit pa siya sa akin. Kahit malamig doon, kahit masarap ang kinakain niya roon. Ako, pinakakain lang ng mga alagad dito. Pero sabi niya, Daddy, masarap ang buhay mo dyan. Kasi andyan ka, lagi kang masaya. Dito, wala kang ginawa kundi manood lang ng TV. Kaya, nare-realize na rin niya kung bakit talaga ako nagsusumakit na makarating. Dahil, nakikita din niya yung kung ano naman yung kasiyahan ko na nandito ako at nandoon ako. Yes po, everyday nanonood yan. Ngayon nanonood yan. Mamaya, tutoksohin na naman ako niyan. Yung kasing mga kamukha nung nag-share ako ng Lunes, Martes, naka-record, ni-record niya. Ipinadinig pa sa akin. Sabi ko, ayoko nung madinig kasi hindi ko naman alam yung pinagsasabi ko. Pero isinend pa rin niya sa akin. Ngayon naisip ko, bakit pilit niyang ipinaririnig sa akin? O bakit pilit niyang sinesave pa yung mga, sabi niya, remembrance daw niya yun. Nakadama rin siya. Nakakadama din siya. Kaya nga lang po, meron siyang obligasyon bilang tao. Kahit naman po ako, may obligasyon ako bilang tao. Pero sabi ko nga po, may kaparaanan ng Diyos para makapaglingkod ako sa tao at makapaglingkod ako sa Diyos. Dahil po, nang mabuksan ako dito sa Dambana, ang lahat to nagkaroon ng saysayang buhay. Hindi yung basta na buhay ka lang ng kumain, matulog, magsaya. Hindi na po. Mas mimithiin po natin ang maglingkod sa Diyos. Dahil sabi nga po, makapaglingkod ka, makapag-akay ka ng isang tao,
parang may iniligtas kang buhay. Kaya po, nagsusumakit, nagsusumikap sa bawat araw na makagawa ng kabutihan sa kapwa, nakalugod-lugod sa Diyos. Kamukha po ng mga naging tema sa bawat araw, andun po yung kung paano mo siya paglilingkuran, ipinaglaban mo ba ang Diyos? Andun yung kung paano mong isasabuhay, lahat ang tema sa bawat araw maganda. Kaya lang po, doon sa nakakadinig at yung kung paano isasabuhay, kuminsan mahirap. Dahil sa akin po, kuminsan may tumutulig sa din, balikan ng balik doon. Wala naman, sabi ko, yung kaligayahan na ibinigay sa akin, hindi kayang tumbasan ng pera. Yung natatamo kong kapayapaan, walang katumbas na pera. Hindi kayang bilhin. Kaya sabi ko po sumama kayo sa akin para makita nyo kung ano yung pinaglilingkuran ko rin. Dahil sabi nga, gasolina ka ng gasolina. Sabi ko, yung gasolina, may nagbibigay. May magbibigay sa yung anghel mo na para magkaroon yan. Hindi niya pababayaan na masakit ang kana, hindi ako makarating, wala akong panggasolina. Hindi. Meron. Alam po nila yung damdamin mo. Dahil alam nilang naglilingkod ka sa Diyos. Kaya, pag nabuksan ka, nandun na yung tatak ng Divine Mercy para sa iyo. Kung paano mo pangangalagaan yung tatak ng Divine Mercy, yung respeto ng tao. Sabi ko nga po nung pinag-share nung Tuesday, dito, pag hindi ka natatakan ng Divine Mercy, hindi ka makapag-charge dito. Opo. Hindi naman sa bawal. Kaya lang, hindi mo alam kung saan yung outlet niya. Opo, totoo po yun. Dahil nung una ko, hinahanap ko, asan ang outlet, mag-charge ako. Hindi mo makikita dahil hindi ka pa nabuksan. Pero pag nabuksan ka na, hindi mo hahanapin. Ibibigay sa'yo kung asan sa puso mo. Kaya po, sabi ko nga po, marami binago sa buhay ko. Maraming biyaya binigay. Hindi lang natin alam kasi sa mga araw-araw na buhay, umiikot ang buhay. Everyday na gano'n ang ginagawa mo, ligo, simba, uwi. Pero, after a month, meron palang biyaya, hindi mo alam, andun na pala. Kaya sabi ko, mahiwaga ka talaga, Lord. Dahil, kamukha nga po niya, na-share ko na noong Lunes, may pumunta sa Baguio, para siya ang magpa-diesel para makauwi ako. Gumawa ng paraan si Lord. O ngayon, wala na akong pan-diesel, may nagpadala sa akin galing Japan, may pera na naman ako pan-diesel. Kaya sabi ko nga po, huwag kang mag-alala. Alam nila kung wala ka ng pera. Hindi po ba? O, kaya sabi ko po, pag nabuksan ka kasi at nanalig kang medyos, hindi ka pababayaan ni Lord dahil yun ang lagi kong tinatandaan, anak, hindi kita pababayaan. Kaapu-apuhan mo. Kaya po, lahat ng aking sinasabi, puro experience ko lang. Hindi ako kumukuha ng experience ng ibang tao kasi kayo magsishare nung sa inyong mga karanasan sa buhay. Ito po ay karanasan ko sa buhay ko na buhat ng aking maglingkod dito. Siguro, ang kaya ko nasabing naglingkod, yung ako araw-araw nandito, kung merong mga misyon, sama ako. May misyon kami sa Ilocos, sa Batangas, kung saan-saan. Basta hanggat kaya ko, sama ako. Sabi ko, yun yung isang kong paglilingkod na makapaglingkod ako sa Diyos kung saan may mission,
kamukha po mamaya, meron kaming baba, sama ko. Hindi naman ako binabawalan na ng pamilya ko kasi alam nila dito ako masaya. Kaya isang pasasalamat sa Kapatiran Divine Mercy, sa Apo Kunching, sa lahat ng tagasunod na kahit paano nakikinig sa akin. Kaya sabi ko nga po, kung mararamdaman nyo lang yung naramdaman ko, yung nalulungkot siguro sasaya din. Dahil ako po buhat nung mapunta rito, hindi na ako nalungkot. Dahil kung ano man ang problema ko sa gabi, mangungusap ang Diyos. Sasabihin niya sa iyo kung anong solusyon mo. Pero kung hindi ka nabuksan, kahit mangusap ang Diyos, hindi mo madidinig. Opo, totoo po yun. Dahil ang tinig po ng Diyos ay maliit. Matinis na maliit. Na kung talagang mas malakas yung kalaban, hindi mo siya madidinig. Dahil alam ng kalaban, pag nangungusap ang Diyos, nangungusap pa lang siya, sumasabat na yung asa kabila. Ganun po kabilis ang Diablo na kung paano kanyang lilituhin sa yung pag-iisip, sa yung pandinig. Kaya po mataman na magnilay sa bawat gagawin, sa bawat isipin, yung magnilay tayo kung tama ba, kalugod-lugod ba sa Diyos. Kasi po ano mang gawin natin, pag nangyari at nagawa na natin, hindi po natin kayang ibalik. Pwede tayong magsisi, pwede tayong humingi ng tawad, pero nagkasala na tayo. Kaya po sabi ko nga po, basta marunong po tayong kumilala sa Diyos, marunong tayong magnilay, malagay ko po doon tayo sa matuwid. Dahil yun po ang sinisikap ko, na huwag akong magkamali. Dahil dati na ako nung sa mali. Meron pong nakakakilala sa akin dito, yung talambuhay ko. Alam na alam nyo talaga niya na ako yung taong pinaka. Lahat ng pinaka nasa akin anong araw. Alam po niya yun. Kaya sabi ko nga, palagay ko nakatawa siya ngayon. Kasi natitinig niya. Isang pasasalamat na lang po na ako nabuksan at kumilala sa Diyos. Kaya isang salamat, maraming salamat sa Kapatiran Divine Mercy at sa Apo Kunching. Ilan po at maraming salamat. Kapatid, huwag ka muna umalis. Buhay po ba ang Diyos? Nagbigay po ba ng inspirasyon sa inyo ang kapatid natin? Siguro po nagtataka kayo at ganun din ang mga nanonood kung bakit siya nakakapag-drive sa kabila ng naka-wheelchair siya. Ang sabi nga po ng Panginoon, pag gusto mo may paraan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang kaparaanan pong ibinigay sa Kanya, ipinakonvert po niya yung clutch at saka yung na kamay po ang gagamitin niya. Kaya po siya nakakapag-drive mula Baguio hanggang dito po sa Candaba. Di po ba, sabi nga, nabuksan ang kanyang puso sa Panginoon, sa pananampalataya, kaya ang nais at nasa na lamang niya maglingkod sa ating Panginoon. Hindi niya alantana ang karamdaman niya upang maging sagabal sa pagpunta niya sa dakong ito, kundi iyon ang nagiging inspirasyon niya upang magsumasig siyang pumunta sa dakong ito sapagkat iyon ang nagbibigay ng bitamina sa kanyang katawan. Nawa po, ito ang hamon sa bawat isa sa atin, maging sa aming mga alagad sapagkat tuwing magbabahagi siya, puspos ng galak ang aming mga puso sapagkat kung may isang nagbabahagi na puspos na ganito, kami pong mga alagad, doble po ang nararamdamang galak namin sapagkat kaisa namin siya kung anong nararamdaman namin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po kapatid na Rick. At ngayon naman po, tinatawagan ko muli ang isang kapatid namin kung paano nga ba nabuksan ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Alan Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Salamat po kapatid. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Paano ko ba umpisan? Paano ko nabuksan ang ating Panginoon? Nung una po, yung bago ko talagang madama ang ating Panginoon, tsaka paintulan to ng pagsubok sa kabiyak ng puso ko nung siya'y buhay pa. Sa ganang ako po, wala ka naman talaga akong karamdaman na pang physical. Muli yung karamdaman ko noon pang kaluluwa. Nung nagkaroon ng kapaintulutan pagsubok yung kabiyak ng puso ko noon, dito ko po na damang Panginoon sa pamagitan nating minamahal na Apo Konsing na bilang karamdaman pangkatawang lupa, talaga pong lahat naman tayo nandito nagmimiti ng kagalingan ng katawang lupa, hindi po ba? Sapagkat yun po ay isang pagtawag sa atin ng Panginoon na kapaintulutan kung paano natin siya madama. At sa araw-araw ng pagpunta natin dito, may rinig ang salita ng Diyos. Nasa sa atin na lang po yun kung paano natin tanggapin para mabuksan ang ating mga pandama, mabuksan natin puso, o paano natin siya makilala. Sapagkat po talaga po nung nagkaroon po ng karamdamang kabiyak ng puso ko, sinuko niya na po yung sarili niya. Pati ako po noon, di pa, tulong binabagi ko siya, binabalik lang po sa akin nung siya ay buhay pa. Na hindi pa ganito ang gampanin ko. Kasi noon nung nagpapagamot siya, talaga po sinuko niya ang sarili niya sa ating Panginoon. At doon po na bilang kami hinirang, kami magkakapatid, kapatid ng Munit, kapatid na GR, ako at ang kabiyak ng puso ko. Doon ko po na dama ang ating Panginoon na talagang buhay. At nabuksan po ang aking pagkatao na makilala siya. Sapagkat kung hindi ko po nadama ang Panginoon noon pa naman, talaga pong bilang naghahari pa yung pagkatao ko dahil gusto ko pa po ba yung mga ibang bansa pa ako. Kahit yung kabiyak ng puso ko maiwan. Nagmimiti pa rin ako noon na mga ibang bansa. Subalit sa kaparaanan ng Diyos, nung nahirang ako bilang isang alagad, at sa gampanin na tinanggap ko sa Panginoon, talaga pong may takot ka na. Nagkaroon pa ako ng takot. Kasi nung nagmimiti ako mga ibang bansa pa, pinaintulutan din ako ng pagdalisay ng Panginoon. Na ito'y narinig na to ng ibang mga kapatid natin. Ang daliri ko na to. Ito pong ginagamit ko sa pagtipa. Ito pong pinaintulutan ng Ama. Nung ako'y nilagnat, nung kabiyak ng puso ko pa naglalaban ng banal kasautan ng mahal na Apo, dinadaan-daanan ko lang po yun sa loob ng bahay. Parang di ko ba ginagalang yung damit ng banal na Espiritu. Hanggang sa nangati po to yung kamay ko. Nunot sa buto. Di ko matiis. Sabi ko sa kabiyak ng puso ko, hindi ko kaya itong naramdaman ko sa palad ko. Ang sabi sa akin, kasi ikaw, alam mo nang kasutan ng banal na Espiritu parang wala kang paggalang. Humingi po ng tawad sa Ama nun. Gusto ko na putulin yung mga kamay ko dahil sa tinding sakit, katkirot, noot sa buto, pag sinumpong ng kate. Noon, tsaka
nagiba na yung pakiramdam ko, pumunta ako ng CR kasi marami na akong ininom na tubig na mainit, na kinakaya ko lang yung init. Nung pasok ko sa banyo ako iihi, nawala pa ako ng ulirat. Bigla parang kandila na upos na bigla kong pinapopo. Sinigawan ko, ngabiyak ng puso ko, ma. Iba pakiramdam ko. Wala akong makikita, kahit ano, puro ulap ang nakikita ko. Mabuti talagang kay buti ng Diyos. Parang nagdahilan na ako, pinunasan ako ng kabiyak na puso ko ng mainit na tubig, binabad yung paa ko, yung buka ko, pinunasan ng mainit na kaya ko lang. Parang nagdahilan ako, doon ako sumigaw na, Panginoon, patawad, patawad, patawad. Kasi po yung minimiti ko, gusto ko pang mag-ibayong bansa, kahit na ako'y naglilingkod na bilang isang alagad. At nang naganap na yun, doon na po ako na talagang sumigaw ko sa Panginoon, patawad. Kung ano naman po yung binigay mo sa akin, sa kalooban mo ikaw mag-ari, manguna sa tuwi na magampanan ko tong gampanin na ipinagkaloob mo sa akin. Hanggang sa ngayon, talaga pong pag naririnig natin ang salita ng Diyos, kaya yung sabi nga ni kapatid na Rick, sa araw-araw niya kahit siya'y malayo, hindi mo na iniisip yun eh. Hindi mo na naisip yung isipin yung ano man yung pagpunta mo rito, kundi yung madama mo ang Panginoon na talaga siya'y buhay sa buhay mo. Kahit sa mga gampanin ko ngayon na panglupa, talagang salamat sa Diyos sa araw-araw na kalakasan, kalusugan, gampanin pang tao, makaganap din sa pang-spiritual na gampanin. Doon po ko pinasalamatan ng Diyos na ang kalakasan ay pinapahiram niya pa, ang buhay pinapahiram niya pa sa akin. Kaya nagsusumakit din ako, nagsusumikap, na patuloy pa rin ako makaganap sa gampanin ko. Talaga pong sa atin lahat dito upang mabuksan tayo sa araw-araw na tema na naririnig natin sa mga kapatid. Totoo po yun. Nasa sa atin na lang po, pagkatao. Kahit ako sa sarili ko, nagsusumakit talaga ako, nagsusumikap na ano man pong gampanin ko, nalaan ko na po at nilalaga ko sa Ama na patuloy ako makapaglingkod sa Kanya sapagkat po wala na tayo ibang aasahan kundi ang Diyos. Salamat sa pagmamahal, pag-ibig ng Ama sa ating minamahal na Apo Kunsing na walang tugot sa Kanyang tinanggap sa ating Panginoon. Kaya ang masasabi ko lang sa inyong lahat, para mabuksan tayo at matanggap natin ang Diyos na buhay, sa lahat na tema po ng mga kapatid natin, maglinis, kung paano ko na ba nilinisan ang buong pagkatao, paano mo na ba tinanggap ang Diyos. Sa lahat po na araw-araw na tema, puro po maganda at katatagan, pagtitibay sa bawat isa sa ating pananampalataya sa Diyos. Doon po kung tayo ay malinis ng ating damdamin, kalooban, talaga pong maramdaman mo ang banal na Espiritu. Talaga po yun ang ano natin sa ating sarili na anumang karamdaman na pinahintulutan ka, yan po ay pagdalisay lang. Kasi po sa kabiyak ng puso ko, sa kaganapan sa Kanya, talaga pong matatag siya, matibay siya, tinanggap niyang lahat. Kaya napapasalamat ako sa Ama, siya man siya naroon ngayon. Yun po lagi sa tuwing na dinadasal ko sa Ama na makatalima pa ako, malinisan pa ako ng lubos,
bago mo lang ako mawala sa mundo meron akong naipunla na nagkaroon din ng bunga ang nagampanan ko sa ating Panginoon. Alam ko na rinig niya ako. Tsaka dalangin na lang po tayo lahat. Yun lang pong niling ko. Dalangin na lang po tayo lahat habang malakas pa tayo. Habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Ama. Habang nabubuhay pa dito tayo sa lupa. Sapagkat lahat naman tayo may takda. Kanya-kanya lang. Kung anong oras, di natin alam. Ang lahat po ilagak na lang natin sama. Ano mang mga sulirin natin sa buhay. Wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Diyos lang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Kung paano nga po ginamit ang kanyang mga daliri upang mabuksan sa tunay na pananampalataya, ito rin pong daliri na ito ang ginagamit niya upang mapanatili niya ang kaloob ng ating Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pagtugtog niya sa banal na Espiritu habang umaawit ito. Nasasabayan po sapagkat iyon ay biyaya sa kanya ng banal na Espiritu. Ganun din po ang kanyang kaluluwa kung paano nga po binuksan. Iyon po ngayon ang kanyang pinagyayaman ay higit na sinasaliksik upang mapanatili niya ang pinagkatiwala sa kanya ng banal na Espiritu. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang Caps upang maghandog ng awitin, si Caps Larry Clemente. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Meron po akong inihandang kwento para po sa ating lahat. Medyo, pasensya na po kayo, medyo malat po ako, may ubo na po ako Tsaka, talaga pong buhay ang Diyos. Hinila po niya ako pumunta rito. Nakahiga po ako sa diban. Nanonood po ako ng TV Hinila po ako, bigla ako naisipang maligo Tapos yun pala, meron po kasi akong matagal na sa bulsang nihahandang awit pinag-aaralan sakto-sakto parang yung tema po yata parang tugma dito. Kaya nung sabihan po ako ni Tita Marina awit sige po, sabi ko. Ito po'y kwento tungkol dun sa kung paano ako nabuksa, kung paano kwento sa isang, ang title po nito meron akong kaibigan. Itong kaibigan ko po nito, siya po yung kaparaanan para ako nabuksan. Pakinggan niyo po yung lyrics, napakaganda po. Medyo hindi ko pa po masyadong kabisado. Pakinggan niyo lang po yung lyrics. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad, kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti
sa aking kaibigan. Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso at siya ay pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Napakaganda, di po ba? Sino po yung aking kaibigan? Si Jesus po. Si Jesus po, sa pamamagitan po niya, nabuksan po ako. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Tunay nga po na si Jesus ang daan para tayo ay maligtas. Amen po ba? Kaya papasukin po natin siya sa ating mga puso at lagi po siyang kumakatok sa atin. Nawa po ay wag natin siyang i-ignore kundi papasukin natin. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko si kapatid na Marisa upang higit pa tayong mabigyan kung paano nga po ba nabuksan sa tunay na pananampalataya. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Napaganda ng awit, ano po? Sadyang kapag ninamnam mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, maluluha ka sa galak. Amen po ba yun? Sapagkat hindi yun kayang gawin ng tao para sa iyo. Kundi nagawa ng Diyos, kaya tayo naririto. Mga kapatid, napakaganda po ng tema, nabuksan. Habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko at nang pinalawak po ito ni Mami Beth, ito po yung pumapasok sa aking kaisipan na, anak, tatlo ang maaaring humawak ng susi para makapagbukas. Amen? Ikaw bilang tao na may-ari ng katawan mo, yung ikaw sa sarili mo, ang magnanakaw, yun po yung kalaban, at yung master po, yung may hawak ng master key, yun po ay ang Panginoon. Amen po ba yun? At yan po yung, sabi nga, nabuksan ka na, hindi ganun kadali para papasukin mo lahat. Ikaw na may-ari ng katawan na ipinahintulot ng Ama ipahiram sa'yo, kapag ikaw ay nabuksan na, kailangan limiin mo rin yung papasok sa'yo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat bukas, kumbaga nabuksan, bukas ka na. Ngunit, sabi nga ni Kuya Rick, mas mabilis ang kalaban bumulong. Dahil, gwardyado ka rin ni kalaban eh. Dahil sa unang buhay mo, siya yung may-ari sa'yo. Siya yung gwardya sa gate mo, sa gate ng katawan mo. At ngayong ikaw ay naakay ng ating Panginoon, dalawa na po sila. Amen po ba yun? So, maaaring ikaw, ang kalaban mo, at yung may hawak ng master key. Yun ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yung dapat nating pahalagahan. Bilang isang lingkod, tagasunod, pasyente, Kuya Caps, at lahat po ng alagad, na sa dakong ito, ang pinaka-master key natin lahat ay ang ating Panginoon. Hindi po siya bumaba para sabihin sa iyong bubuksan kita. May ginamit po siyang tao, ang ating mahal na Apo Kunching, at nang ang ating mahal na Apo Kunching ay nagsimula na maghasik sa pamamagitan ng mga aral ng ating Panginoon bilang espiritu na ginagamit po siya, marami po tayong naging susi na. Nagkaroon ng duplicate yung susi na yon.
Amen po ba yon? Para makapagbukas tayo, hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, napakahalaga na ikaw ay mabuksan. Although sabi nga, kapag binuksan ka, ano ang layunin ng magbubukas sa'yo? Kapag tao ang magbubukas sa'yo, maaaring may kailangan lang sa'yo. Kaya siya kumakatok, pinagbuksan mo, binuksan ka, sapagkat may layunin ka sa kanya at maaaring may kailangan din siya sa'yo. Amen po ba yon? Kapag ang magbubukas naman ay kalaban, wala siyang gagawin kundi magnakaw. Amen po ba yon? Gagalugarin ka, hahanapin kung ano po yung kaukulan na dapat niyang kunin sa'yo. Lalo't higit, kung ikaw ay pag-aari na nang tinatawagan mo ang ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang Espiritu, dahil siyang nagbukas sa'yo, iingatan ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po. Dito po ngayon tayo pumukos. Binuksan ka ng Diyos. Makapaglilimi ka na kung sino ang dapat pumasok sa'yo. Amen po ba yun? Ngunit minsan nakakalumbay, sa kabila ng marami nagsasabi, bukas na ako eh. Alam ko na yon. Ngunit, minsan, kung sino pa yung bukas, at doon sa kapwa bukas, sila pa yung naglalaban-laban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito po yung realidad, mga kapatid, na sino ngayon ang makikita mong gumagamit doon sa totoong bukas at binuksan ng kalaban? Ang kalaban na nakapasok, yung lumalaban. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang tayo mabuksan. At manahan po tayo doon sa pagbubukas ng Diyos na siya yung naglinis. Hindi tayo bilang tao. Sapagkat kung tayo po binuksan, nakita yung lugar, nilinisan ng ikaw mismo sa sarili mo, pipili ka lang kung ano yung dapat mo gamitin para linisin ka. Subalit ang ating Panginoon, kapag binuksan ka niya, sigurado, lilinisin ka niya at hindi na niya pahihintulutang marumihan ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung kahalagahan, pagpapahalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Bilang isang lingkod po sa dakong ito, hindi po talaga maiwasan na hindi ka marumihan. Dahil, ang kalaban nga po ay mabilis. Ngunit, mabilis man ang kalaban, mabilis din maglinis ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Doon sa kaukulang, ako lang may-ari niyan. Binuksan ko yan. Huwag mong pasukin na. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin yung may hawak ng master key. Yun po ay ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Nasabi ka ni Mami Beth, walang iba kundi ang ating Panginoon. At gayon din sa awit, gayon din ang mga bahagi ng mga kapatid ko. Subalit, paano natin ito pananatilihin na ang pagkabukas sa atin ay lapat nga sa ating Panginoon? Doon po tayo kailangang higit pa tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang gabay. Sapagkat hindi natin masasabi, walang perpekto, at maging higit ang mga lingkod, mas higit po silang nilalapitan ng kalaban. Amen po ba yun? Masyadong, apple of the eye ng kalaban ang mga lingkod. Bakit? Sapagkat alam ni kalaban na sila noon, ngunit ngayon sila ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi lang po kami, maging kayo rin po bilang mga tagasunod, pasyente, na sabi nga, mitiin man ang tao sa larangan ng pamumuhay, halimbawa, susi, pwedeng ipaduplicate po yan. Ngunit minsan po, may mga duplication na hindi umaangkop pa rin sa natural na susi talaga na yung original ang magbubukas sa'yo. Amen po ba yun? Sa madaling salita, hanapin din po natin yung totoong may hawak ng master key. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, minsan maaaring makaligaw. Ang kaukulang sinasabi, ako'y ginagamit, ako ay kinalugdan. Maraming pwedeng magsabi nito. Amen po ba yun? Ngunit, ang tinig ng ating Panginoon na napakaliit, yun po yung lagi nating kapain sa ating puso sapagkat hindi kanya pahihintulutang maligaw. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, tayong lahat po sa dakong ito,
na naging pasimula upang tayo mabuksan. Sabi nga ni Mami Beth, hindi ganun kadali para gawin mo yon. Sapagkat may proseso na pagdaraanan bago ka mabuksan. Ngunit ang pasubalingan ng Ama sa ating lahat, sa Kanya'y napakadali kapag ikaw mismong may katawan ay umaayon sa Kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailangan hindi maglaban ang isip mo, ang puso mo. Sapagkat kung ito'y maglalaban ang isip at puso mo, sigurado, gustuhin man ng Diyos na pumasok, hanggang tarangkahan lang, hanggang dun lang, hindi magagalukad ang kabuuan. Sapagkat ang ating Panginoon, mayroon po siyang katangian na napaka-respeto. May respeto ang ating Panginoon kahit tayo'y tao lang. Amen? Kapag nakita na at nasilip ng Panginoon, pagbukas niya yung puso mo, hindi siya ang nakalaman. Ano kayang gagawin ng ating Panginoon? Gustong-gusto kanyang linisin. Dahil gusto niyang sa pagbukas niya sa iyo ay malinis na malinis. Ngunit ikaw, ayaw mo itong gawin. Anong mangyayari? Di ba? May mga pagkakataon na, sabi nga, binuksan, marumi. Pagtao, pwede sabihin mong, parang nakakatamad naman siyang linisin. Dahil, nakita ko, nasilip ko yung kanyang puso. Napakadaming sukal. Binuksan ko nga, sukal naman ang aking nakita. Ganon din ang kanyang isip. Nabuksan ko nga, ngunit hanggang ngayon, sukal pa rin ang laman. Amen po ba yun, mga kapatid? Halina po kayo. Ilagak natin sa Diyos ang ating isip at ang ating puso upang maramdaman po natin, dumaratal man minsan bilang tao, naturalesa, ang magkaroon ng dumi ang isip mo, ang puso mo, dahil sa mga nakikita mo, ngunit may Diyos na totoo na may-ari sa iyo. Buhay po bang Diyos? At yan po ang kagalakan ng aming mga puso, na sa dakong ito ay aming natutunan sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunchig, na ginamit ng ating Panginoon upang kami mabuksan. At nang kami mabuksan, hindi man tuwirang matanggap ng lahat at walang perpekto, ngunit kami mismo sa aming mga sarili, alam po namin na kami ay nabuksan. Amen po ba yun? Sapagkat sa pagbubukas ng ating Panginoon, ang mga tinik ay hinugot niya sa puso ng bawat isa. Ang mga dumi sa kaisipan, nilinis niya. At ngayon, ikaw mismong may katawan, mararamdaman mo kung sino na sa'yo ang nakapanahan. Mga kapatid, masarap. Sapagkat kung ang banal na Espiritu, ang Diyos na totoo, ang tinanggap po nating nagbukas sa ating puso at isip, sigurado, siya rin ang mag-iingat para sa'yo. Siya rin ang mangangalaga para sa'yo. At ikaw mismong may katawan, tutulungan mo ang Panginoon. Tutulong ka sa Panginoon upang manatili ka sa Kanya. Bakit? Huwag kang susuway sa Kanya. Buhay po bang Diyos? Sapagkat kapag ikaw'y nabuksan at sinusuway mo pa rin ang kalooban ng ating Panginoon, hindi ka nakabukas. Sarado ka pa rin hanggang ngayon. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, tayo po ay magkaroon ng interes sa mga kaukulang tema na ibinahagi po ng ating Panginoon na ginamit ang mga facilitator, na noon pa po namin ito minimithi, na naway mabigyan ng oras at pagninilay ng bawat nakikinig. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, itinuturo niya sa bawat isa, gumagamit siya ng tao upang iluwal ito, ngunit hindi po siya nag-uutos, kundi inaatasan niya ang bawat isa na tumupad para sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, kung tuwiran pong bukas tayong lahat, doon sa napakatagal na po mula sa simula na naglingkod ang ating mahal na Apo Kunching at ngayon po ay maglalabing-6 na taon, napakarami na ipinasok ang ating Panginoon sa ating puso, sa ating isip upang masabing bukas tayo. Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po, nakakalungkot pa rin. Bakit? Nalulungkot ang ating Panginoon. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, anak, hindi ko pa rin makukuha ng buo ang tao. Hindi pa rin. Sapagkat marami pa rin siyang nasisilayan. Naaliw sa sanlibutan. At nawawala ang kaukulan kung paano silang nabuksan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, tayong lahat, kayo, kami, tayong lahat, mithiin po natin na kung paano ang dakong ito'y ginamit, ang ating mahal na Apo Kunching ay ginamit
tupdin po natin at gawin po natin na ang pagbubukas ng ating Panginoon sa atin, lagi niyong tatandaan, lahat ay takda. Amen? Takda na. Nasabi nga, ang bukas at bukas ay magkaiba yan. So wag mong pagbubukasin. Kung paano ka nabuksan ngayon, wag mong hintayin bukasin pa para ilahad mo sa Ama ang puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, sabi nga, kapag ang Diyos na ang nangalaga, na siya ang nagbukas sa'yo, hindi na ka makakapasok si kalaban, sapagkat gwardyado na yan sa labas. Amen? Sa labas pa lang, gwardyado na. Anong ipapasok ng ating Panginoon kapag bukas ka sa Kanya? Lahat ng biyaya at pagpapala, hindi lang sa material, kundi higit ang spiritual. Amen? Welcome na welcome ka kapag bukas na bukas ka sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat, sabi nga ni Mami Beth, walang hirap ng isip, walang hirap ng puso, sapagkat mismo ang may-ari sa'yo ang nakapasok sa'yo. So, kung ang may-ari sa'yo ang nakapasok sa'yo, hindi niya pahihintulutan na may may-ari na iba sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya eto po, salamat sa Ama, napakabilis ng panahon. Mahal na Apo, 1 linggo na ngayon, Biyernes. Nakasadsad po ang gawaing ito at nawa po mula Lunes hanggang ngayon, hanggang bukas pa, ang mga tema na ibinigay po sa atin ating Panginoon upang pagnilayan ng bawat isa na ginamit na facilitator ay ganap na mamuo sa ating puso at sa ating isip at wag nating pahintulutang mabura. Sapagkat lahat ng tema na yan ay lahat sangkap upang magkaroon tayo ng mainam na tatak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, hayaan nating mabuksan ang ating puso ng ating Panginoon upang sa gayon, hindi tayo makapagdulot ng sakit ng kalooban, kundi ang ibibigay natin sa ating kapwa ay puro kagalakan. Muli po, magandang tanghali po sa hapong ito. Salamat po. Marami po ba tayong napulot upang baunin natin saan man tayo dumako at maipahayag natin sa mga kasama natin o sa mga mahal natin sa buhay ang bawat natututunan natin sa dakong ito. Amen po ba? Wala po tayong bendisyon ngayon sapagkat ang mga ginagamit po upang maggawad ng bendisyon sa inyo, hahayo po para sa misyon sa Duyong. Ang umpisa po doon ay 4:00, so may magta-travel pa po, kaya po wala tayong bendisyon. Bukas po magkita-kita ulit tayo. Para po sa lahat ng nagbahagi, maraming pong salamat mga kapatid. Magsiluhod po tayong lahat para sa pangwakas na panalangin na pangungunahan ng ating Mami Beth Chico. Magsiluhod na po tayong lahat. At ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Po kami ipahintulot sa tukso, kaya diyan po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga utang, kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso, kaya diyan po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama kami sa kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga utang, kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Huwag niyo po kami ipanagdulot sa tukso, iadyo niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ni Jesus, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Para sa unang una ngayon, magpakailanman at sa walang hanggan. Tayo pong lahat, Ave Maria, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. O Jesus, Hari ng awa, Kami po ay nananalig sa iyo. o minamahal nating Inang Birheng Santa Maria, Panalangin niyo po kami. o Diyos Amang dakila at makapangyarihan, tanggapin niyo po ang aming papurit pasasalamat na sa bawat araw ay nararamdaman namin ang iyong presensya upang ang gampaning ipinundar mo sa lupa, sa banal na lugar na ito, ay maisadsad namin, hindi nang naaayon sa aming mga kakayahan at katalinuhan, kundi ang lahat ay naaayon sa iyong kalooban. Salamat po aming dakilang Ama. Daman-daman namin ang paggabay mo, sapagkat ang mga aral na dapat mo at nais mong ipabatid sa tao ay nagkakaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng mga taong ginagamit mo upang patuloy mong hasikan ng liwanag upang sa tuwina ang tuwid na landasin ng buhay ang kanilang matahak sa bawat araw. Salamat po aming dakilang Ama sa mga anak mo na inaakay mo, na patuloy mong dinadala sa banal na lugar na ito bilang lugar tipanan mo, kung saan ganap mong ipinadadama sa bawat isa sa kanila ang iyong ganap na pagmamahal. Salamat po, aming dakilang Ama, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sadyang nararamdaman namin ang iyong kapangyarihan, sapagkat ang lahat ng ito ay tumitimo sa aming puso at kalooban, at ang puso mo ay naakma sa aming mga puso upang maramdaman namin ang tunay at wagas na pagmamahal mo. Ama, nawa po, patuloy niyo po kaming gabayan at subaybayan. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso't kaisipan. Batid po namin, aming dakilang Ama, ang iyong pagsusumikap na kami ay maakay. Subalit, sa kabila ng lahat ng pagpupunyagi mo, sadyang meron ka pa rin mga anak na kailangang pampalambuti ng kanilang puso at kaisipan upang ang mga aral mo ay ganap na manahan. Ama, isinasamo namin sa iyo na sana po ay huwag niyo po kaming pagsawaan. Dagdagan niyo pa po ang iyong awa at habag, sapagkat patuloy po kaming tatalima, maninikluhod sa iyo, upang ang kalooban mo ang maghari sa bawat isa. Batid naman po ninyo, aming dakilang Ama, na ang bawat anak na inakay mo ay may kani-kanyang dahilan sa kanilang buhay.
Subalit ang mga kadahilanang ito ang naging susi upang makilala kanila, upang unti-unti ay matanggap kanila, at upang unti-unti ay mabuksan ang kanilang buong pagkatao. Ama, hindi man kami tahasang magsalita sa iyo. Bilang Diyos Amang makapangyarihan, batid po ninyo kung ano ang partes ng kanilang katawan na mayroon silang iniindang karamdaman. Kaya't sa inyong kapangyarihan, nagtitiwala at naniniwala po kayo na sa kanilang pananalig at pananampalataya na may kababaan, hindi po kayo magiging maramot upang ang partes ng katawang ito ay magkaroon ng kaayusan at ang kagalingan ay kanilang maramdaman. Naniniwala po kami, aming dakilang Ama, na hindi nyo kami iniiwan. Nakapiling namin kayo sa sandaling ito. Kaya kami po ay hihingi ng pabor sa inyo na kung maaari po aming dakilang Ama sa aming tapat na pananalig at pananampalataya, maninikluhod po kami sa iyo na damhin niyo po ang bawat anak mo. Igawad niyo po sa kanila ang inyong bendisyon. At isasama ko na rin po ang aking panambita na nawa po sa inyong pagbaba at paghawak sa kanilang mga ulo upang igawad ng bendisyon na mula sa iyo. Ipapakiusap ko na rin po sa iyo, aming dakilang Ama, na anuman ang partes ng kanilang katawan na may karamdaman, hinihiling ko po sa inyo na inyong hawakan, na inyong damhin, na inyong ibalik sa malusog na kalalagayan at sa aming tapat na pananalig at pananampalataya sa iyo. Aangkinin po namin, aming dakilang Ama, na sa sandaling ito, ang kagalingan ay ipagkakaloob niyo. Isa pa pong kahilingan, kung pahihintulutan ninyo. Marami po sa mga kapatid ko na may mga pasakit na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Pasakit na dulot ng kanilang mismong mga minamahal sa buhay, na ang kanilang espiritu, ang espiritu ninyo, ay hindi pa naghahari sa kanilang pagkatao. Kaya ang pasakit ay patuloy nilang ipinapadama sa mga tao na dapat sana ay mahalin nila. Kaya idinudulog po namin sila sa inyo. Wala naman po makapagbabago sa kanila upang magpadama sila ng pagmamahal sa dapat nilang mahalin. Kaya sa sandaling ito, hinihiling po namin sa inyo, aming dakilang Ama, na kung maaari ay haplusin nyo rin ang kanilang mga puso, katulad ng paghaplos na ginawa ninyo sa amin. Wala naman po makapagbabago sa kanila. Hindi namin sila kayang pagbaguhin. Subalit kung kayo ang kikilo sa kanila, aming dakilang Ama, walang imposibleng hindi kayo magagawa sa kanila, upang ang pagmamahal na nais mong madama ng bawat isa sa amin ay madama din nila at maipadama nila sa mga taong nakapaligid sa kanila. At aming dakilang Ama, hinihiling po namin sa inyo na kayo po ang gagawa ng kaparaanan upang ang lahat ng kakulangan ay magkaroon ng kapuunan. Hindi na po namin idadaing ito sa inyo. Batid naman po ninyo ito. Kaya't umaasa po kami na patuloy ninyo kaming kakalingain. Patuloy niyo po kaming gagabayan. At ang mga aral na itinuro niyo sa amin ay hihilingin namin na sana'y tumimong ganap sa aming puso at kalooban. Nawa po ang bawat isa sa amin makarating ng matiwasay sa aming mga tahanan, baon ang galak na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Ang lahat pong ito, ang samot dalangin namin sa iyo, sa tulong ng mahal na Inang Birheng Maria,
at ng ating dakilang manunubos ang ating Panginoong Hesukristo, sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo, sa pagkalinga at pamamagitan ng taong kinalugdan mo, ang aming mahal na Apo Kunching. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Magsitayo po tayo para sa pangwakas na